Hello everyone, for today's video, pag-uusapan natin ang iba't ibang uri ng mga Turkish breeds. Dahil nga sa dumadami na din ang nag-aalaga nito sa Pilipinas, mas maigi na din na makilala natin sila at malaman ang pagkakaiba-iba pagdating sa ugali, itsura, o kung saan ba talaga sila nanggaling. At sisimulan nga natin ito dito sa Aksaray, Malaklisi. Alam nyo ba na halos bawat lalawigan sa Turkey ay merong nare-representang breed at dito nga sa Aksaray ay itong Malaklisi dahil sa kanilang tapang, bangis at laki na umaabot sa 28 to 37 inches at bigat na 60 to 100 kg dahilan para bansagan sila bilang Anatolian Lion. Pero kahit ganyang kalakihan, sila ay very agile. Kayang-kaya nila makipagsabayan sa mga medium-sized na breed. Sila ay kilala din bilang kalmado at mapagmahal sa pamilya. Bilang owner ng isang Aksaray Malaklisi, masasabi ko na sobrang effective nila bilang guard dog. In the first place, yun din talaga yung reason kung bakit sila breed. Maswerte nga tayo dito sa Pilipinas dahil ito ang tatay ni Mayday at ito naman ang tatay ni Veigar. Kumbaga, yung mga linyada na meron dito ay malawak na. Ang susunod natin na pag-uusapan ay Boss Shepherd. Sila ay yung madalas na pagkamalan bilang Kangal. Ano nga ba ang pinagkaiba nila sa Kangal? Kung mapapansin nyo, ibang-iba talaga yung laki nila, yung tangkad at itsura sa tunay na Kangal. Ang kanilang katawan ay very muscular dahil halo-halo nga itong breed nito. Wala talagang standard ang kanilang itsura. Pero kung titignan, parang sila talaga yung pinakamaganda para sa akin eh. Sila ay may tangkad na 30 to 41 inches, bigat na umaabot sa 100 kg o higit pa. Sila ay kilala bilang epektibo sa lahat ng bagay, ilang guard dog, companion dog, o maging livestock guardian dog pa yan. Kung ganito ba naman kalaki yung aalagaan mo, siguradong sigurado ako na wala na magbabalak na pumunta sa inyo. Ang susunod na pag-uusapan natin ay Kangal. Alam ko madami na naman tataas yung kilay dyan kasi madami talagang fans ang Kangal, pero ito talaga ang totoong Kangal. Kung mapapansin nyo, sila ay very slim, vaulty ang snout at they are longer than taller. Ang standard size ng Kangal ay umaabot sa 27 inches to 33 inches. More than that, sigurado ako na merong halo na yun. Habang pinapanood ko tong video na to, hindi ko maiwasang humanga talaga sa breed na to. Grabe yung itsura no? Para talagang asong lobo. Ang kanilang balahibo nga pala ay parang bulak dahil sa kapal nito. Ito ang kanilang proteksyon para sa harsh conditions, mainit o malamig man na temperatura. Sila ay sobrang tapang at kayang-kaya pumatay ng kahit ano. Especially kung ganyang kagalit kitang-kita nyo naman. Parang hindi ka tatantanan no? Ang kanilang buntot ay palagi ding nakataas o tinatawag ko nga minsan na parang pigtail. Sila ay very slim dahil sila ang pinaka-epektibo bilang livestock guardian dog breed. Brinid nga pala sila dahil sa kanilang endurance, speed, and agility. At ang susunod sa listahan ay Anatolian Shepherd dogs. Ito na yung pinaka-cute para sa akin Pero kahit cute yan, effective pa rin yan bilang livestock guardian dog breed. Sikat nga pala sila sa western countries, especially sa US dahil pinasok na sila sa mga show. Kaya karamihan sa mga naunang Kangal dito meron talagang lahi ng Anatolian Shepherd dog. Pero it doesn't mean na hindi ito maganda dahil itong Anatolian Shepherd dog ang pinakabalanse sa kanila. At wala din naman talaga yan ang halos pinagkaiba, especially kung bite force ang pag-uusapan. At pare-parehas din naman ang kanilang mga purpose. At the end of the day, alaga mo yan at depende yan sa bringing. Dahil papatapos na ang ating video, itatanong ko sa iyo, ano ba ang pinakamaganda para sa iyo? Kasi kung ako ang tatanungin, maganda para sa akin yung meron ako. Mapa Turkish breed man o Askal yan, kahit anong breed pa yan, deserve ng bawat aso ang mahalin sila at talagaan ng tama. Kaya kung nag-enjoy ka sa video na to at may natutunan kahit konti, huwag mo sanang kalimutan na mag-hit like and share. At syempre, pa-follow na din ako. Yun lang guys, maraming salamat sa panonood. God bless.